lahat at tayo ay nandito na. Medyo na late po kami. At, Opo. pero ang importante, nandito na po tayo. At mag-uumpisa na tayo. Hello, maraming salamat. Masayang umaga. As usual, meron na naman tayong na-sharean, ano? Kaya masaya na naman ang Amen. Lola. Kahit na humihingal pa ang Lola. Anyway, maraming salamat at gusto ko na agad batiin ang batiin ko na muna yung ating magandang ngayon. Buti na lang wala yun. Yung ating host Oo. na Pogi. Maraming nilalakad, masyadong busy na tao. Yes. Oo. Anyway, para naman yun sa gawain ng Panginoon. Anyway, maraming salamat at in-introduce ko na ang aking magandang co-host ngayon. Ako ang host Co-host ngayon. na. Diyos ko. Improving ako. Co-host. Leveling up. Level up. Yan. So, Ma'am bati Doc ako. Lani. Yes, pabate. Yan. Bati ka na. Good morning po sa inyong lahat. At muli, privilege para makapag-share muli ng konting kaalaman sa Dental Talk. And I thank our pastor sa gawain na ito. At we fully appreciate po yung mga ganitong gawain. And salamat sa inyo, di kayo dyan nagsasawa. No? At i-share nyo lang din po yung link ng ating IP. Yan. Sige, salamat po. Hindi na tayo masyadong babate. May babatiin ka, Doc Julie. Talaga ito, inaasahan nito. Pasensya na po, hindi ko dala ang cellphone. Wow. Malayo-layo po, hindi ko na ready. Kasi kararating ko lang, kauupo ko lang. Anyway, batiin ko na lang ang mga taga-North, South, East, West, corners ng ating simbahan. Maraming Amen. salamat at sa lahat ng mga nagwagwapo ang mga area leaders. yes. Hello kayo Our lahat area dyan. leader, Sir Maki. Sir Gerard. Very timely. At syempre maraming salamat. Alam ko nanonood si Ma'am Carmen Palma. Yes. Andyan ba? Si Ma'am Sandra, hello. Sandra, at yung mga faithful viewers natin. Pero, sino pa? Si Ma'am Lydia Pusin. Ay, birthday nung babaeng yun. Ay, happy birthday, nananahimik. Oo. Happy Yan. birthday, Ma'am Lydia. At more birthdays to come. Yan. Si Ma'am Vivian Tandoy. Andyan hello, po. oo. Okay. Ma'am Leticia Aranda. Si Merly, Ma'am Merly Nangkil, Ma'am Vivian, Ma'am Yang. Hello po, good morning pa pala. Ma'am Yan. Genesis. Sorry At yung sa mga late. nandito pa, Sister Girly, Girlie, mga audience natin dyan. Ma'am, Si Sir Sam, si... lahat na kayo kasi hindi na kami pwedeng mag-isa-isa. Gawa ng kami ay late na. Mag-uumpisa na po tayo, Doc Rani. Sige po, hindi na natin patatagalin dahil medyo na late na talaga tayo. So may meron tayong, Doc Julie, magandang topic. Parang kahalos kahawig nung last topic. It's all about cracked tooth. Yan. Ready na po ba kayo dyan? So Ready cracked na po. tooth, maglilid to sa atin sa dental infection. Ito po yung nag-i-spread, no? Yung infection na yan, na nanggaling lang sa cracked tooth, nag-i-spread din po yan sa bones, sa ating mga gilagid. So, may mga signs din po yan. At ang mga sign yan, pwedeng, pag malala na, syempre, yung infection, malala na. Minsan, magkakalagnat yung pasyente. And then, pwede ring may pain kapag ngumunguya. Di ba? Naranasan nyo ba yan? Kayong may mga ipin pa. Pag nguya nyo, masakit. No? Hindi yan normal. And then, yung swollen gums, isa rin yan sa mga symptoms. And sensitive. Pagka lumapit sa akin si Ma'am Genesis kanina, Doc, parang pag umiinom ako ng tubig, nangingilo. Pero sabi niya, wala daw sira. Kailangan na yan kasi hindi mo lang alam. No? Pero meron na yan pag sensitive po yan sa mga drinks, lalo na cold. Dito, meron minsang makakapa kayo, parang merong may masakit, tender, yung gland sa leeg nyo. At syempre, pag may infection, mabango ba yung hininga? Syempre hindi. No? May bad breath. So, isa sa mga tatakil natin about cracked tooth,
na pwede itong mag-lead sa atin talaga na pwedeng ikawala ng ipin natin pag pinabayaan po natin yung crack tooth na yan. So, yun po yung mga signs na binanggit natin. Pansinin din natin yung bibig natin. So, ang bibig natin o yung mouth natin, sinasabing gateway. O, ano yung gateway? So, iyan yung kabuuang kalusugan ng buong katawan natin nakasalalay dyan, sa mouth na yan. Kala mo, umpisa lang, no? Sa bibig lang. Di ba? Pero, dyan pala nagsisimula yung kabuuang kalusugan ng ating katawan. So, nire-refer nito yung bibig o mouth. Konektado yan sa system natin, dito sa ating, mula dito, bababa yung pagkain, punta sa stomach, at sa lahat pa ng mga organs. So, pag may cracked teeth tayo, invitation yan, no? Na may bacteria o may pathway yung ating harmful bacteria na magraran yan o mag-infiltrate yan doon sa mga vital systems natin. At yan po yung nagkukos ngayon ng very dangerous ng ating mga sakit. And una na, yung bad health conditions, akala natin yan ay dahil lang dun sa may problema si heart, si kidney, si lungs, pero no, even the brain, pero meron palang connection sa bacteriang nag-run along dun sa mga system na yon. So, yan po yung akala natin yung bibig, yan lang yon, pero ang problem na kinikreate niyan, pag hindi tayo naging maingat at hindi natin inaddress agad-agad yung ating problema sa ngipin, or mga neighboring tissues, kapag hinayaan po natin yan, okay, so ano mangyayari? Namalayan na lang natin yan. Naku, nagkalat na po ang infection at dadalhin yung ating mga organs sa mga dangerous na bagay. So, hindi po natin yan ine-neglect. So, yan ang parang point of entry Yun, ng lahat ng opo. ng mga karamdaman natin. Yes, yan Oo. po yung nagiging point of entry. Okay, so ito pinapakita po natin dyan. Kung ano yung skull natin yan, pinapakita lang po niya, bida-bida lang po siya sa magandang ipin niya. Wala pang sira. Sabi niya, tingnan niyo ako, oh, ganda ng ngipin ko. So yan po yung ngipin ng adult consisting of 32 all in all, upper and lower sa adult yan. Pero pagka sa bata, sabi natin 20. Yan, naaral natin yan, 20. Pag adult na, 32. So, yan kompleto na yan, ma'am. Opo. Kasi meron ng green. Oo. Meron na siyang wisdom tooth. So, Okay. dito naman po, ay pinapakita rito yung parts. Nilabelan yung mga iba't ibang klaseng ipin. No? Akala nyo wala yung mga pangalan. So, yan mga nakaturo dyan sa harapan, yan yung tinatawag na incisors. May incisor sa taas, incisor sa harapan, okay, sa lower. At sumunod, alam nyo na yung canine, pangil. Di ba? Yan yung corner ng ating bibig at nagbibigay ng korte ng ating muka. Kaya yung canine, yung pangil, hindi basta-basta po binubunot. Kasi dyan nakasalala yung ating korte, no? At yan po yung sumunod dyan, yung mga premolars. Dalawa yan, first and second premolar. Ganon din yung tatlong molars. Pero yung huling-huling molar, yan po yung mga 25 pataas lumalabas. Yan yung tinatawag nating wisdom tooth. Okay? Naalala nyo po yan? So, minsan nagkakaproblema din po yung ating TMJ. Makita nyo po yan, yung panga natin. Nakaangkla yan dun sa taas, sa maxilla, sa taas na buto. So, nagkakaroon ng masakit dito sa gilid nyo. Naranasan nyo yan, tabi sa tenga. So, yan po yung pagmasakit, TMJ disease, temporomandibular disease or dysfunction. So, parang ganun lang din, kala nyo, pag pinabayaan nyo po yung TMJ disease or problem, nagkakaroon na yan ng progress doon sa ating mga muscles, even doon sa buto natin dito sa likod, no? Kala mo meron ka lang sakit sa buto, pero hindi mo alam, may pinanggalingan po yan dito po sa ating mga panga, yung TMJ. 'Di ba? Akala natin Ma'am, iba ba ulo yung lang yan. yung naghihigap?
Pag Yun ang iyo. nag-hikab, Oo. opo, yun, nagkakaroon yun Bakit? ng, Parang ah, nararamdaman ko na yun eh. parang may pain or discomfort Oo, 'pag oo. Parang naghihikab. ano tawag dito, Ibig sabihin naglalakba. nun, ibig sabihin nun may problem na yung, Ay, TMJ. Kasi nakaangkla po yan, yung lower and upper na buto natin diyan, yung panga. So minsan, merong cushion yan sa gitna. Parang tuhod, ma'am, napupudpud yun, yung cushion na yun. So iyon po yung nagiging cause ng masakit or parang nangangalay or yon hanggang yung sinasabi ni Doc Julie na maglalakjo. So, yan, hindi natin pwedeng pabayaan yung mga ganong cases or intentionally na pinababayaan natin. So, may kaukulang kasakitan yan. Hindi po pwedeng pabayaan. So, yun, balik-aralan natin yan yung ating anatomy, yung inaral po natin. And sabi nga, meron tayong mga problem nag-a-arise. So, dito, inalis lang po yung sa image kanina kompleto, di ba? Yung lower, napansin nyo, wala na yung cortical bone, yung buto, no? Dito po sa lower jaw. Inalis lang po. Baka akala nyo ganyan itsura. Pero yung buto, naandyan, nakakover pa po yan doon sa mga roots. So, pinapakita lang dyan, Doc, yung, nakita nyo po yung blue and red, mga nerves and blood vessels po yan, na dinadaluyan po yan ng mga dugo. Papunta doon, ino-nourish yung ating ipin. so parang Di ba? pinapakita lang yung mga connection. Oo. Pinapakita lang po yung mga connection. Oo. Na kapag ka nagka-problema, na trauma, no, yung connection na yan, napuputol po yan. At iyon na po yung nagiging cause na ikinamamatay po ng ipin. So nakita nyo na yung itsura, no? Merong mga ugat sa dulo ng iyong root, tooth root, and then meron pa rin niyang fibers in between ng root at saka ng bone. So sabi natin, serves as a cushion na pagka nabangga, nauntog yung ating ipin, no, naikagat sa masarap na crispy pata, yun, natotrauma yan. At iyon po yung nasasaktan, no? Hindi totally na tatanggal si ngipin, pero merong mga fibers na napuputol-putol po diyan. Kaya yun yung sinasabing, bakit ang sakit? Wala naman sira. O baka ikinagat mo yan or hindi intentional na ikagat mo ng husto, yan, or nabangga, nauntog sa ulo, di ba? Minsan maraming accident nangyayari. So, iyon po yung pwedeng makita natin dyan sa slide na yan. So, nakita nyo po kung paano sila nakakasa at dikit-dikit. Kaya nga once na nabunot po yan, iyon po yung problem na nagwiwindang-windang na yung ipin natin. So automatic, pag nawala si ipin, magmo-move po yung mga katabing ipin. Kaya doon pumapasok, kailangan meron tayong dentures. So yan po yung pinapakita dyan sa slide na yan. So, na-review na natin yung ating dental anatomy. Tingnan natin yung types ng crack teeth. Ang crack teeth po ay may sinasabing fractured cusp. Yung cusp po, yun po yung pinaka-ibabaw, yung mga paambok, no, ng molars. Yan po yung minsan nagka-crack. And then, yung crack tooth naman, yung parang mula doon sa ibabaw, and then pa-vertical, pero hanggang crown lang. So, crack tooth yon. So, yung mga yan ay treatable. Yung nakalagay dyan, treatable. So, pwedeng restoration of pasta or pwedeng i-crown. So, depending doon sa extent po ng crack. No? Kaya, minsan, hindi na napapansin ng patient yung mga crack na yan. Minsan, akala nila, normal lang yon. Kasi ma'am, minsan walang symptoms. Minsan, Minsan nakatago eh. minsan hindi po yan sasakit. Ayun. So, pero pag si dentist nakita yan, i-address agad yan. I-advise kayo na pastahan natin to para hindi lumakad yung crack. Kasi once na may crack po yung ngipin, nagpa-progress po yan, lumalakad po yan. So, hindi natin paaabutin na doon siya sa root. Saka yan yung nagiging source na ano yung
Yun nga, Mm. papasok yung mga bacteria diyan sa mga Yan, crack na yan. doon papasok yung mga harmful bacteria na sinasabi nga natin. So, yun po, yung isa naman crack tooth na nag-progress na doon sa root. Napansin niyo yun sa baba, lower left, nag-progress na siya sa root. Yun nga sinasabi natin, huwag paabutin doon kasi mahirap na po yung ititreat. Kaya nakalagay dyan, untreatable, lalo na kapag split tooth. Yun, yung split, talagang totally yung buong root niya, nag-progress na. Kasi as you use your chewing ka, di ba? Nguya ka ng nguya. Akala mo, wala nang progress yan. Nagpa-progress po yung mga crack na yan. Habang nag-chew po tayo, nag-ngunguya-nguya. Umuuga Kaya din ba yan, ma'am? po, Umuuga din? later on, uuga po siya. Later on, uuga po siya. Kaya nga, mahalaga na na-address agad dito pa lang sa fractured na enamel, no? Napapastahan na agad siya or pwedeng ika-crown po siya. Yan. So, kailangan lang talaga ng tamang diagnosis ni dentist. Kasi pag nakita po yan ni dentist, titignan yan hanggang saan ba yung extent ng crack. So pag nakita hanggang dun lang naman sa enamel or pwedeng nasa dentin, talagang treatable pa po yun. At huwag niyong pipigilan si dentist na i-treat yun. Kasi iyon po yung talagang magpo-provide na hindi lalala yung crack na yon. Sabi nga natin, nagpo-progress yung crack na yan. So, kailangan lang ng treatment planning, no? At para ma-preserve yung ipin at ma-maintain yung ma-enjoy ni patient yung everyday, no? Everyday life. Kasi mahirap gamit ka ng ipin, yan yung pinaka nabubugbog, no? Aside from sa utak. Kung may utak. Kung merong gagamiting utak. So, yan din ay gamit na gamit, no? Sa part ng ating katawan, yung ngipin. Kailangan yung proper intervention ni dentist para ano ba yan, papastahan natin o ika-crown ba natin yan? So, iyon po yung pwedeng mga treatment options para dyan. Or, kung untreatable, pwede nang bunutin yan. No? Yan po yung pwedeng gawin namin dyan. So, proper identification at classification ng mga cracks. Kaya merong mga ganitong types of cracked teeth. So, para meron po kaming basehan. Ano yung provision ng aming treatment? Paano kami i-guide? Sa anong klaseng treatment meron na available para sa magkaroon ng tamang outcome, yung problem ni patient. So, may chance na masisave talaga more pagka na-address to ng mas maaga. No? Kaya hindi po natin palalain. So, isa pang type po ng cracked teeth, yung tinatawag na craze line. Yan pong craze line, yan, incisor po yan. Hindi yan napapansin ng pasyente kasi nasa enamel lang po yan. Sabi natin, di ba, ang enamel, wala po yan pakiramdam. But, nagpo-progress po yan. Yun yung sinasabi natin. So, ito yung micro, kasi nga hindi yan makikita halos, microfracture ng enamel only. So, tinatawag din tong enamel infractions. No? Yung crack sa enamel lang, hindi aabot sa dentin, kaya walang pakiramdam. So, lahat ng ipin, kadalasan, may everyday patient, meron akong makikita na patient na merong mga ganito. Kadalasan, no? At yan po yung vertical na crack doon sa enamel. So, dala rin to minsan ng tooth trauma. Bakit na to trauma? Yun, one of the contributions natin, resulta minsan ng hard force, may kinagat ka, no? Hindi mo naiiwasan minsan, lalo na pag gutom ka na. O pag gutom ka na, hindi mo na naiisip yung kakagatin mong pagkain. Minsan talagang maaaksidente yung iyong ngipin. So, yun po yung hard force habang kinakagat yung ating o may functional forces tayong ginagawa. Or hindi tayo aware. Ano yung hindi tayo aware? Pag tulog tayo, yan, nagngangalit yung ipin natin. Ang tawag doon ay
bruxism. Naalala mo, Doc Julie? Opo. Night grinding, di ba? Hindi natin aware yan. Wala tayong control dyan. Lalo na wala siya nung aparato. Ayun, yung mga sinusuot na mouth or night guard. Guard Yan. na. So pagkaalam ng katabi mo kung sino yung katabi mo natutulog, uy, nagngangalit ka sa gabi, ang ingay ng ngipin mo. So, Yan. pwede mag-cause na. Yan. Magkukos talaga yan ng ganyan, ng cracks. Kaya, yan po yung gagawin natin. Kailangan merong appliance. Yung isa naman, yung fractured cast. Yung fractured cast naman po, yan po ay na-aksidenteng naikagat, no? Humiwalay siya doon sa kanyang ipin at malamang nasa subgingival na yung kanyang crack, no? So, tinatanggal na lang namin yan. Siyempre, masakit pa rin yan. Nakakapit yan sa gums, Doc Julie. Kaya, anesthetize din namin yan, anesthesia. And then, unti-unti, ine-separate namin yung gums doon sa enamel, sa crown. And then, para rin kaming nagbunot. Pero yun lang pinaka-cusp. Yun lang pong mga area na nabasag. So, yan din, nagiging cause din yan yung, kasi bagang halos, siyempre, yung mga nagaganyan, yung mga nakakakain ng matitigas. And nagiging cause din to pag masyadong malaki na yung pasta. Kaya yun po yung disadvantage. Minsan, palalakihin pa talaga ni patient ang sira ng ngipin niya. Ang disadvantage is nagiging weak yung enamel structure, yung tooth structure, na nagkukos po ito ng breakage. Kaya iyan po yan, ang laki na ng pasta niya. So sa ibabaw siya magbo-broken. At yan, yung mga existing restoration na yan na malalaki. Yan po yung danger sa mga ganyan. May mga cases din na basta nakikita, hindi basta-basta nakikita ng eye vision yung crack. So, kailangan pa naming i-probe. May mga maliliit kaming manipis na instrument. Pinapasok namin unti-unti. Sinusundan po namin yung crack na yon. Sinusundan namin. Parang magnifying glass. Hindi naman. Ano po, instrument lang siya. Okay. Kasi usually nakikita po yan sa x-ray. Okay. Oo. Ito naman, yan po yung horizontal na crack. So, minsan, the whole proximal area, gilid to gilid, nag-crack siya. So, yan yung may danger talaga na baka mag-progress talaga siya doon sa root. So, minsan ginagamitan, hindi namin nakikita yung ganyang, maigi kung makikita namin ganyang line, no? Pero minsan talagang as in, parang wala, hindi mo makikita. Minsan ginagamitan ko ng hard air syringe, bobombahin ko siya ng hangin, and then may micro movement. Parang gaganon siya, ma'am, yung aawang siyang konti. Pag hinard, force namin yung air syringe. So, doon namin nakikita, ay, yan na yung cause ng masakit mo. Meron talagang micro na crack. Hindi mo siya talaga makikita. At iyan po yung, one of the treatment po ay yung ng crack ay still, kung hindi pa abot sa pulp, restoration pa rin. Pasta, at yun po yung, minsan, pag umabot na sa pulp, at okay pa naman yung kanyang crown, niro-root canal therapy. So, yan po yung pwedeng treatment dyan. And then, ito po naman yung umabot na siya sa root. Yan. Minsan, kahit ganito, hindi to nararamdaman ni patient. Walang symptoms. So, nung in-x-ray, doon lang talagang nakita yung severity ng kanyang crack. No? Split tooth na talaga or vertically, Vertical na yan. oo, root fracture. So, tingin nyo ba, ito ba ay treatable pa? I don't think so. No, kailangan to, hinuhusgahan na to. May verdict na to ng, ayan, eject ka na. Eject ka na, kuya. Hindi na pwedeng i-restore. Bunot na siya. Root canal, hindi pa rin. Malabo na rin po siya. Naghiwalay na talaga yung root niya. So, ito yung complete fracture initiated from the crown and extending sa subgingiva. No? Minsan, sa gilid ng root aabot yan. So, ang pinaka-end result niya ay talagang full crack,
tooth root. So kalaunan, yung entire tooth niya nagka-crack or entirely separated, tulad niyang nasa x-ray. So, minsan yung mga ganyan, yung mga ngipin na ni-root canal, yon. Kaya po yung mga ni-root canal treated na ipin, nagiging marupok po yan later on. So, kaya binabalot po yan ng dental crown para pampalakas, pampastrong. Hindi siya yung ngipin lang na natural, tapos naka-root canal siya, pinabayaan mo na lang. Yan, mangyayari po yan. Mas malamang na mangyayari po yan. And yun po, yung minsan hindi ito nararamdaman ni patient. So ano pong gagawin dyan? E di bubunutin na lang din po yan. So yung mga treatment po na pwedeng gawin natin sa mga ganitong cases, so it's either, ayan, tulad nito, yung nasa kaliwa. So iyan po, kitang-kita naman yung crack niya, di ba? And dun sa x-ray, pagka ganyan po yan, merong maputi sa may root, ni root canal treated po to. O, di ba? Rumupok siya. And makikita nyo po yung black part along the root, yung length ng root, yun po yung crack. So, naka-root canal na siya, na-crack pa siya. So, anong gagawin namin? So, yun na po yun. Husgahan na. Bunot na po yan siya. So, yan po yung pwedeng mga gawin. Pero, pagka hindi po yan umaabot hanggat maaari, doon sa pinaka-pulp, yun po yung sinasabi namin, i-preserve lang natin. Ika-crown natin, or kung may hope pa, may konting damage yung pulp, i-root canal po muna natin. Kung depende po sa evaluation po, kaya may x-ray, di ba? Evaluation ng case ni patient. So that's all about the cracked tooth. Yung pinakita lang natin yung signs and symptoms, yung klase iba't iba ng cracked tooth, at yung treatment po ng cracked tooth. Yan. So, yan Parang po. nakikita ko nababaliwala eh. Yung alin po? Yung crack tooth Oo. na yan. Kasi gawa ng hindi mo namamalayan na meron ka pala nun. Yes. Kaya nga maganda talaga na x-ray and then laging 6 months examination, dental examination ng ipin. Oh, hindi natin yan basta-basta minsan nararamdaman. Walang symptoms. Di ba? Or Okay, else, maraming- yun. Yan lang po yung tungkol sa ating cracked tooth. Yan. Okay. So, Doc Julie. Wala kasi akong phone. Meron kaya tayong tanong dyan? Parang ganyan sa akin, ma'am, sabi ni Ma'am Genesis. Ganyan po sa akin, ma'am, parang guhit lang ang butas, panibagong sakit na naman. Yun yung sinasabi. So, Na- siya pala yung example. Oo, na merong parang guhit lang. Pero talagang Nangingilo. kailangan, Mararamdaman- sensitive yun. oo, Pag uminom sensitive. siya, sensitive yun. And yan yun, pwedeng iyan yung nagiging cause. Kaya kailangan evaluation pa rin sa ipin. Pa-check ka dito, Ma'am Genesis. Diba? Hindi, magpaano muna siya, schedule. Oo. So, yan po. Wala naman po ibang katanungan, Doc Julie. Puro Okay. thank you lang po. So, yan. Maraming salamat. Oo, maraming salamat, Doc Lani. At yun nga, panghuling ano mo sa Huling kanila? say. Huling say mo. Maraming salamat po at kahit papano meron po kayong natutunan, baka maging problem yan ng kapitbahay mo, loved ones mo. At least merong konting knowledge kayo na nadampot. Still, meron pa rin tayong mga iba pang i-deal na problem. Magtanong din kayo kahit wala sa topic. So, yun. Maraming salamat. To God be the glory. So, ulitin po na Tuesday. Thank you, Ma'am, Doc Julie. Thank you rin, Ma'am Doc Julie, Doc Lani. At gusto ko lang ipaalala na every 6 months, Opo, every 6 months, dental check-up para Oo. safe. kasi itong topic natin na to, hindi natin to masyadong mapapansin eh. Sabi nga gabuhok lang ang crack. Yeah. Kaya hindi natin nakikita at Si dentist lang nakakita. si dentist lang ang may karapatan makakita nun. Nakakita. Kasi nga,
meron silang mga gamit na makaka-ano doon. At syempre yung X-ray. Yes, Oo, oo, X-ray. kaya dapat palagi tayong may check-up every 6 months at least or once a year Yes. para Kung hapit sa oras, at least oo, once a year. kesa naman malala na bago nyo patignan. Usually Mm, ganun ang mga kaso. nangyayari, Oo. opo. Yun lang po, maraming Yan. salamat at Yes, thank you, Doc Julie. Salamat po sa inyo. wag muna silang aalis. Huwag kayo Huwag alis. kayong aalis dahil meron pa rin tayong susunod na programa, ang The Baptist The Baptist Lunch. Lunch.